Hello! So, ito yung ating collective love reading. Ako po si Madam P at take only what resonates. Let's start the reading. For the sign of collectives. For the sign of collectives. Para sa mga gustong magpabook ng reading, dyan na lang sa details. Check nyo na lang yun. Timeless love reading. Ay, wait lang. Ayusin ko lang yung card, guys. For collectives, please. Collective to, wala tayong specific zodiac sign. Kung makarelate ka sa reading, kung tinatawag ka ng video na ito, maaaring para sa'yo yung mga messages dito. Pero kung hindi ka nakaka-relate, okay lang yun. May mga next readings pa naman tayo. Okay. Or check mo na lang yung other video do sa channel. Hand of Cards, Ascending is here. Okay. Bottom of the deck is Clock. So, sa nakikita natin dito, energy mo, pagdating sa connection, nandun yung ikaw yung willing. Pagdating sa love, risk taker ka kasi talaga eh. Risk taker ka. Ikaw yung tipong, ay, gusto ko to, mahal ko to, ganito, ganyan. Feeling ko may connection kami. Magre-risk ako, gagawin ko yung mga dapat gawin, etc. And, pwedeng yung iba sa inyo nakapag-heal ka na eh. Nakapaghintay ka na. And pwedeng kung nagkakaroon man ng separation sa inyong dalawa because maybe of another relationship or connection or marriage, alam mo sa sarili mo na you still love the person, you still like the person, gusto mo pa rin siya kahit anong nangyari, anong naman na naging pinagdaanan or nangyari na experience sa connection na to. Diba? And ito yung nagiging dahilan kung bakit parang sabi ko nga, willing ka mag-take ng risk dito sa person na to. Pwedeng ready ka nang magkaroon ng bagong hinaharap para sa'yo. And sa dami mo na na-experience sa buhay, itong tipong magre-risk lang. Ang dali-dali naman yan. ganun yung energy mo. Anyway, the person that you're dealing with. Okay. Passion is here. The Sword and the Rose. Oh, okay. I feel like mahal ka nitong person na to with a passion. May chemistry sa inyong dalawa. Pero may mga bagay siyang parang feeling niya, pinoprotektahan niya ngayon eh. Kaya parang napipilitan siyang i-cut off ka or sabihin sa'yo yung totoo. Nagmamatigas itong person na to. Feeling niya wala ng chance sa inyo. The Grim Reaper is here. This could be a twin flame or soulmate. Dahil pwedeng sa mga pagbabago na rin na na-experience ninyo sa buhay ninyong pareho. Dahil doon, itong taong to, may mga sugat dito sa kanya na parang tinatry niyang i-heal ngayon. And, nandun yung feeling niya ang makakapag-heal doon sa mga sugat na yon na nai-experience niya, maybe kabataan niya tong mga sugat na to. Ang makakatulong para mag-heal itong experience ko na to nung kabataan ko is kung hindi ako mag-open up or kung hindi ako magiging totoo sa emotions ko or pag itatago ko to, pag lang ako, ginawa ko lang kung ano yung dapat. Kung ano yung tama. So, masakit para sa person mo, pero hindi kasi ito yung point na para mag-risk din siya. Kumbaga sa inyong dalawa, ikaw yung willing mag-take ng risk, pero siya mas more on grounded. So, ano yung emotions ninyo sa isa't isa? Spirit guides, angel guides, please tell me for the collectives.
Hindi ko na lang ipapakita yung pagkuha ko ng card, guys, kasi medyo malapit yung camera eh. Okay. Palm tree at saka paradise is also here. The runner, hammer is also here at saka isang card pa. Please tell me, spirit guides, angel guides, please tell me. Okay. Both? Okay. Sabi ko na yung kanina, itong person na to could be the runner dito sa connection na to. Pwedeng siya yung tumatakbo or umaalis, lumalayo. Pero nandun yung kagustuhan niya makipag-usap or makipag-connect, communicate kanya. Nandun yung kagustuhan. But of course, hindi kasi siya sabihin na natin hindi siya pwede or hindi siya available. Ayan. So, nandun yung takot niya na maulit kung ano man yung mga experiences niya in the past, which is may kinalaman sa mga issues in the past na ayaw niya maulit yun eh. Nakakaamoy nga pala ako na nagtitina or nagpakulay. This could be a reading. Pwedeng recently lang nagpakulay ka ng buhok or habang nakikinig ka sa akin, nagpapakulay ka ng buhok. Ayan. This could be a reading. Okay lang kahit hindi. Or yung iba, naiisipan pa lang. Or yung iba naman, pwedeng bago ka manood sa akin, nanood ka ng something na may kinalaman sa pagpapakulay ng buhok. Anyway. Photograph. You miss the person. Miss mo siya. Diba? Tinitiis mo lahat eh. Pero, nandun yung tinatry mong mag-remain positive. At, for example, yun na yung choice niya sa buhay niya, diba? Parang tinatry mong maging masaya sa naging choices niya sa buhay. Tinatry mong maging one or kompleto, whole sa sarili mo. Na parang hindi mo na kailangan tong person na to. Parang ganun. I think I can do it. Kahit wala na siya. Nandun yung willing ka mag-take ng risk, but then, I feel like it's not working out for us. Diba? So, hindi ko pwedeng ipilit ang panahon eh. Parang ganun. Ito yung energy mo. Hindi ko pwedeng ipilit ang panahon sa atin at hindi ko pwedeng ipilit yung mga desisyon mo pagdating sa atin. Pero, kung saan ka masaya, doon na lang din ako. Yun na lang din yung makakapagpasaya sa akin. Naalala kita pero hindi naman sapat yung naaalala kita na may miss kita para ipilit ko pa. So, ganun yung energy mo, di ba? Yung energy ng person mo, paulit-ulit yung mga nangyari sa kanya ngayon. May love eh. There's intense passion, intense love. Nararamdaman niya yung chemistry, pagkakapareho ninyo. There's something sa'yo na hindi niya rin ma-explain. There's something sa'yo na parang, ano ba to? Bakit ko ba to naiisip? Ba't ko ba siya naalala? Ba't ko ba to nararamdaman sa kanya? I'm not supposed to feel this way, pero I still feel this. Why? Ang dami niyang question. And yung iba nga kasi, spiritual connection to, pero hindi niya pa mahanapan ng answers yung mga nangyayari sa kanya ngayon. Parang nananatiling questionable. Bakit ganito? Sa inyong dalawa, pwedeng ikaw yung mas nagigising or gising na dito sa connection ninyo. Oh, 'di ba? May mga twin flame connection tayo nararamdaman. In the future for you, what is happening in the near future for you? The golden mirror, soulmate is here. Okay. Healing heart and sunglasses.
Bottom of the deck, meron ditong the Grim Reaper. Okay. The Golden Mirror, mas nakikita natin that you are focusing on yourself. What's with the soulmate? In the near future, mas focus ka ngayon sa sarili mo. In the near future. Soulmate. Pwedeng unti-unti na babago yung pagtingin mo dito sa person na to, yung emotions mo sa kanya. Kasi parang, rather than loving the person, mas natutunan mo na or mas nag-focus ka na mas mahalin yung sarili mo. Ganon. And unti-unti ka nang nasasanay sa mga changes or sa separation ninyo. In short, parang unti-unti ko nang naka-move on. Ganon. The healing heart is here. So, a lot of you, pwedeng nagkakaroon ka ng mga baliktad pala. Sa person mo na to, na energy. Nagkakaroon na sila ng obsession towards you. Nakikita natin in the future yung pag-i-stalk, pag-i-spy sa'yo. And hindi niya yon dapat gagawin. Pero nakakatulong kasi yung mga narcissist or toxic energy sa paligid niya. Kaya niya nagagawa yun. Lalo na kung nasa isang relasyon siya. Parang hindi ko mapigilan na hindi isipin itong ikaw dahil hindi naman ako happy sa relationship ko ngayon. Napaka-toxic. Ang daming pagseselos, paulit-ulit na may mga paulit-ulit tayo nakukuha ditong energy. And that could be toxic behavior na nagiging dahilan para yung person na to maging ganyan. Mas lalo, the more na nagiging toxic yung paligid niya, the more na na-obsess siya sa'yo. Thank you for watching, guys. I love you all and bye-bye.